Up Close and Personal, Real Talkers, isang episode na kung saan matutunghayan natin ang totoong buhay ng isang ahente, ang pakikipagbakbakan sa larangan ng real estate. Happy Mother's Day, One Real Talkers. Magandang buhay sa iyo at magandang araw, Miss Richelle. Isang ina, isang ama. Papaano na itawid ang buhay buhat sa isang napakahirap na sitwasyon at narito na siya ngayon, ang reyna ng Subic, ang Janine Berdin ng real estate at ang Madam Miniskirt ng North at South. One Real Talkers, here we go. I have Miss Richelle Basilio. Hi, Vince. Hi, Mr. B. Alam mo, actually, yung yung the way ng pag-introduce mo sa akin, tumutulo na yung luha ako. Sorry. Sobrang, ano ba yun? Niyak ako. Yung pag-introduce mo kanina, di ba? Bilang isang ina. Sobrang tagus sa puso. Sobrang na-touch ako talaga. Kasi hindi ganun kadali maging isang ina, ama sa mga anak talaga. Miss Richelle, Happy Mother's Day sa'yo. Thank you, Mr. B. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Love you. Miss Richelle, napakatagal na panahon na namamayagpag ka sa industriya ng real estate. One Real Talkers, Miss Richelle is a real estate salesperson. Siya po ay aking kaibigan kaklase sa Gardner College po sa Diliman, kung saan po kami naglinang ng kaalaman pagdating po sa real estate. Yeah. Miss Richelle, ang dami nakakakilala sa iyo mula sa North hanggang sa South. Can you tell us, paano nagsimula yanigin ng isang Richelle Basilio ang industriya natin? Yeah. I start kasi when I was in college. Actually, hindi lang pala college, during my high school. Kasi si tatay kasi is ex-Saudi, Saudi abroad siya. Then, born again Christian kasi siya. Iniram yung sasakyan namin that time. Tapos, nagkaroon siya ng car accident. So, that time, nag-struggle na yung life namin. I grew up with katulong, lahat ng luho kasi Saudi boy di ba? So I grew up na meron kami. So I just realized during the time na lahat pala dito sa mundo walang permanent. So yun, dun na nag-struggle yung life namin. So ang purpose ko kasi when I entered the real estate industry is may pambayad lang ako ng tuition fee. Kasi wala akong pambayad ng tuition fee that time. Kasi, kasi private school ako eh. So, paano ko mababayaran yung tuition fee ko since si tatay is hindi na nag-work. Ang pinagkakitaan lang namin is yung rental houses. So, yun doon ako nag-start nun. Then, nag-college ako sa Philippine Christian. Doon ako mas lalong na-push kasi mahal ng tuition fee Kasi ang hirap Alam mo yun? Kasi wala akong other sources. Yung tito ko lang sa US, siya lang yung nagpapaaral sa akin that time. So, nahihiya ako. So, doon ako pumasok ng real estate industry. Then, doon, nag-explore ako. Natamad na ako na mag-aral kasi kumikita na ako. Tapos, yung mga malalaking company, doon ko na realize kung gaano kaganda ang mundo ng real estate industry. Okay, Miss Richelle, anong edad mo nakilala ang real estate industry? I was 18 that time. 18 years old. Yes. So at least legal age ka na. No? Yes, 18. Paano mo to nakilala? Ikaw ba ay nakapadaan sa somewhere else, nakakilala ng isang tao at siya nagbigay sa'yo ng opportunity? Ano yung pinaka-storya behind that? Yung ninang ko. Actually, yung ninang ko kasi, ahente kasi siya. Alam mo naman kasi, during that time kasi, Mr. B, kasi, mga matatanda yung mga ahente dati. sobrang, alam mo yon sobrang, yung mga may edad talaga, pero magagaling sila. Magagaling? Yes.
alam mo, nakarating pa nga ako that time sa sa Alaala, isang place na sobrang ano siya talaga, nakakatakot. Tapos paglapag mo doon, para siyang tawag na yung lumulubog yung lupa. Kumunoy. Grabe, yun yung pinaka nakakatakot na na-experience ko during that time. Yes, and to share it with One Real Talkers, noon po talaga, hindi naman ganun kahigpit ang practice po ng real estate sa Pilipinas. As a matter of fact, wala namang board exam talaga. Yes, totoo. Sa DTI pa nga, bago yun, wala pa. Yes. Noon pa man, talagang puro lupa lang dito sa atin. Diba? So, Miss Hello Kitty. Yeah. Ayan, by the way, nakilala ko po ang Miss Rachel bilang the Hello Kitty of Subic. Yes. Pagpunta mo doon, hanapin mo, tanungin mo sa mga tao, Hello Kitty, isa lang pong mukha ang tatambad sa'yo, ang Miss Rachel. Yes. Kilala nila si Hello Kitty. Actually, may storya kasi yung Hello Kitty. Oo. Kasi during that time, like what I said a while ago, diba? Kasi during that time, wala kasi akong pambili, beans. Kasi nga, syempre, yung nangyari sa family, diba? So, sabi ko, nag-mark ako sa sarili ko. Naiyak ako, beans. It's okay. Kasi sabi ko nun, pag ako yumaman, pag ako nagkaroon, gusto ko lahat sa Hello Kitty. Natupad naman. Kasi yung sasakyan ko, nakita mo, di ba? Hello Kitty siya. Ang bag na to, Hello Kitty. Okay, you tell us the story of this bag. Baka maiyak lalo ang Miss Rachel nito. Actually, ito kasi po, ito Beans, napaka-generous kasi ng mga agent ko, yung ibang mga ahente kasi, di ba? Pagka once na binigyan mo sila, they go to return back to you. Kasi pagka nag-give ka ng kabutihan sa kapwa, babalik din sa iyo kasi yun. Yun ang Miss Rachel, sabi niyo po kanina, 7 ang anak ninyo. Yeah. And nung nakapunta ko sa inyo, binilang ko yung mga anak mo, 5 sila. So can you tell us the story? Paanong 7 at 5 ang nakita ng Master V? Yeah, Vince, kasi masyadong masyadong colorful talaga yung life ko. Sobrang makulay talaga. Actually, I have first husband, I have 5 kids sa kanya, but I lost 2 kids. Yun ang dahilan kung bakit so first husband mo, how many? 5. Tapos sa second husband mo? 2. At dun sa 2 yon? Bali 2 lang sila. Dun sa unang 5, may nawalang? Yeah, 2. So 3 yon. Plus 2 ngayon sa bago mo. Kaya 7. Actually, you know what, Beans, Mr. B? Yung second husband ko is nakilala ko rin sa industriya ng real estate. Kliyente mo ba siya? So, pwede ba ang love story natin dun sa second husband mo? Mabilis lang. Mabilis lang. Sabi niya kasi bibili siya ng, yung kapatid niya kasi kumuha sa isang project na hawak ko. Tapos, yung agent ko, sabi niya, Ma'am Rachel, kasi kailangan ko ng assist mo para dito sa client ko. Di ako naman, kasi ganun ako hands-on ako sa mga tao ko. Hands-on ako sa kanila kung paano ko sila matutulungan talaga to close the deal. And then, na-meet ko siya doon. Sabi niya, bibili daw siya ng bahay. But then yet, hindi pala bahay yung bibili. Bibilang ka pala niya ng bahay. Yeah, hindi yun Kasi na-meet ko kasi siya. Tamang term doon, napaka-inspiration ng life niya. Kasi nakita ko siya, wala siyang bahay, wala siyang sasakyan, wala siya, as in totally wreck yung life niya. Kasi pareho kami nagmula doon sa failed relationship din. Then, sabi ko sa sarili ko, nung naging kami, sabi ko, gusto ko, pagka naging kami nitong tao na to, gusto ko, bibilang ko siya ng ganito, bibilang ko siya ng ganon, which is, napaka-bait ni God. Kasi, nakita mo naman, di ba? Sobrang lahat binigay niya sa amin. At saka napaka-smooth ng pagbigay niya talaga sa amin. Ngayon, meron na siyang resort, may mga bahay na siya, di niya na alam kung saan siya titira, may mga sasakyan na siya, na during that time, wala siya lahat nun. Although, seaman siya. So, yun yung kagandahan sa nangyari sa amin. So, Miss Rachel, alam ko, nasa malayo siya. Yeah, na-convert At alam ko rin yung hirap na dinaranas niyo. Alam niyo, One Real Talkers, pag nagre-review po kami ito, kasi kaibigan ko rin si Miss Rachel,
kahit po pagdadrive ay binibideo namin. Lahat po ay naka-video call po kami. Kaya po ang Master V, aliw na aliw, kahit sobrang hirap ng mga inaaral namin. Aliw talaga to the max. Kahit magsi-CR po, talaga pong nakasunod ang video call. Kaya naman, advance Happy Father's Day po sa iyo, sa kabiyak ng Miss Rochelle. Nandiyan po ang camera mo, Miss Rochelle. Kausapin niyo po ang isang nagpapatibok ng puso mo. Ala, naiyak ako. Ayan. Sige po, what do you want to say to your partner? Ala, ano ba yan, naiyak ako? Be, 'di ba? Alam mo naman 'yun, 'di ba? We've been together for almost 17 years. So, 'yun. Isa lang yung pangarap ko, 'di ba? Mabigyan kita ng magandang future, 'di ba? Sa dalawang anak natin, tsaka dun sa tatlong anak ko rin, 'di ba? So, 'yun lang, ma-establish lahat. Yung 4 na resort matupad sana, 'di ba? Although dalawa okay na, 'di ba? So, yun na lang yung inaantay ko. Yun, sana good health din. Sana bigyan ka pa ni God ng maraming mahabang buhay para mo, swerte ako sa kanya Mr. B, kasi napakabait. Alam mo naman yan, 'di ba? Yun yung sa kanya, kasi marami nagte-take advantage sa kanya, which is kaya lagi kitang pinagsasabihan para sa iyo yan. Ayan, kaya naman napakaswerte ng Miss Rochelle sa kanyang kabiyak. Ang Master V kaya, kailan po ba ako mabibiyayaan? Just to break the ice, kasi grabe po ang emosyon sa studio. Up close and personal, ito po ang Mother's Day special. Okay, Miss Rochelle, handa ka na bang ma-one real talk with Master V? Yeah. Ikaw po ay isang resorts owner. May S po ha, mga ka-real talkers. Kasi nagkalat po ang resort nito. Meron po ito sa pwede ba sabihin? Bohol, meron po siya sa Subic, marami rin siyang property investments. Ang tanong ng bayan, ano pa ba ang pinaglalaban na nag-iisang Miss Rochelle Basilio? Ako, kasi thankful ako kay God, Vince. Diba? Thankful ako sa Kanya kasi lahat binigay niya sa akin. After of all the struggle na pinagdaanan ko, alam mo, amazing talaga yung life na binigay niya sa akin, Vince, kasi marami akong mga dating mga naging broker na kinurakot lahat yung mga pera ko, talagang hindi nila binigay, even though they know the fact na I was a single mom that time. I raised my kids alone. Ako lang. Talagang even though na single mom ako, pinaaral ko yung mga anak ko sa mga private school, nabigay ko yung gusto nila. Actually, si Pam, napagdibo ko sa Intramuros. Dalaga mo. Yes. Alam mo naman yun, di ba, Vince? So, maganda ni Pam, di ba? Yes. Siyempre, maganda yung nanay. Pabigyan natin, di ba? We'll talk with Mr. V. Okay. Pa-intense tayo ng pa-intense. Miss Rochelle, handa ka na ba sa mga real talk ng bayan? Okay. Narito na po ang Miss Rochelle, isa po siyang tunay na aktivista. Sasagutin po niya ang mga katanungang pinupukol sa mga kolorum, sa mga anti-agent, sa mga anti-brokers. Ano ang masasabi ni Miss Rochelle sa mga mapanggulang na broker? Nandiyan ang camera mo, Miss Rochelle. Yun. Actually, I was also a victim of those broker na grabe. Sobrang hindi ko alam kung may puso ba sila or diba? That's the reason why kung bakit din ako nag-aral, Vince. Now, I am a graduate, BSREM graduate na ako. So, yun din yung reason kung bakit nag-aral ako. Kasi, like what I said a while ago, diba? I raised my kids alone. Masaya ako and proud ako sa pagiging realtor. So, dito ko binuhay yung mga anak ko, Vince. Even yung mga pamangkin ko, mga magulang ko. So, ito lang talaga yung bread and butter ko. Ito yung tumulong sa akin to raise my kids, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, and yung iba ring mga tao. I'm so thankful to God kasi yung talent na binigay niya sa akin, marami ako nabago ng mga tao dahil sa real estate industry. Alam mo, yung isang sample ko sa'yo, meron ako isang ahente, nagtitinda lang siya ng lugaw dati. Naiyak ako. Nasa One Real Talk tayo, Miss Rochelle. Alam mo kasi, go lang. natutuwa ako, Sir B, kasi ngayon, meron na siyang sasakyan, meron na siyang bahay. Proud ako sa kanya kasi lahat na tinuro ko sa kanya, lahat ng inano ko sa kanya.
Shit, naiyak ako. Ano talaga, sinapuso niya talaga yung mga bagay na inano. Natutuwa ako kasi yung talent na yung na binigay sa akin ni God. Pero marami akong mga napabago na buhay. Okay. Salamat, Miss Richelle, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya naman nangangailangan ka ba? Kumato ka na sa Hello Kitty Resorts. Next question, Miss Richelle. Handa ka na ba? Yeah. Ano ang masasabi mo na nililimitahan ng industriya, and that's in accordance with RA 9646, na ang isang broker ay 20 lamang ang dapat na i-manage na salespersons? Take it away, Miss Richelle. Actually, I'm not against with the batas, okay? I'm just only want to ma-realize nila na huwag nating masyadong kontrolin. Kasi sayang yung panahon, yung pagkakataon ng mga ibang tao na pwede nating ilagay doon. There's a lot of what if, Mr. B. Kasi what if kung yung 20 tao mo na yun is not functional, right? So what if kung meron pala mas maganda pa pala na pwede mong ma-create na iba pang grupo, 'di ba? So kung ako sa kanila, sana inopen nila, no limit. Kasi networking system ang pinaka-the best talaga sa real estate industry. And I can assure and I can prove it. Kasi marami pong mga successful na mga grupo na talagang malalaki talaga. Kasi kailangan mo yan volume sales. Ang daming project. So hindi ka pwedeng ganun ka lang. Limit ka lang na 20. Ilan po developers sa Pilipinas? Ilan po ang developer na kailangan ng mga ahente? Kung 20 ka lang, ano yung tagi-isa-isa lang? Ang boses ng mga salespersons, kung ikaw po ang bibigyan ng pagkakataon na ihain sa ating pong house at maging batas, ano ang ratio na inirekomenda ng isang Miss Richelle? Ako open. So wala tayong 1:20? No, wala. Unlimited ito? Yes. Okay. Sa mga mamabatas at sa mga taong haligi po ng real estate, ang tinig, ang boses po ng Miss Richelle, taasan na ang ratio ng salespersons to broker. Next question. Handa ka na ba, Yes. Miss Richelle? Okay, Miss Richelle, bilang boses ng mga salesperson sa buong bansa, ano ang masasabi mo sa mga broker na nanunulot ng benta ng kapwa brokers? Alam mo, di ba, we have the batas naman. We have the code of ethics, di ba? So, dapat i-imply nila yon doon sa mga tao na yun, di ba? Yun ang pinaka-the best talaga. Anong dapat punishment sa mga yan? Tanggalan ng lisensya? Agad. Mas mahigpit pa ito sa batas. Hindi, meron naman tayo, di ba? May process tayo para doon. Correct. Napakatalino ng Miss Richelle. Remember po, One Real Talkers, there's a law which is RA 9646 that tackles about penalizing the practitioners, whether you're unlicensed or licensed. At the same time, very good ka kanina, Code of Ethics and Responsibilities talk about the penalties pagdating po sa pakikitungo ng kapwa practitioners sa isa ring broker. Okay, next question, Miss Richelle. Kung ikaw ay magkakaroon ng bagong amendment sa batas, ano ang babaguhin mo sa RA 9646? Actually, I'm not against with the batas, Vince. Ang gusto ko lang sana is tutukan nila yung mga developer na nag-hold ng komisyon. Okay. Right? That's a good Kasi point. alam mo, sobrang hindi ganun kadali Like ako, I was a single mom. Tiniis ko yung mga anak ko na hindi ko sila makita. Para nang ako nasa abroad, Vince. Kasi aalis ako ng bahay, tulog sila. Tapos dadating ako ng bahay, tulog din sila. Kasi it's a matter of pipili ako kasama ko sila, nagutom sila, or mag-work ako na mabibigay ko sa kanila magandang future. Okay, noted, Miss Richelle. Isa ka talagang tunay na ina at minsan kang naging ama. Yeah. Tama. Okay, next question po, Miss Richelle. 28 years. Solid years of experience po. Nag-iisang Miss Richelle Basilio. Hindi pa po ako pinutok ng tatay ko. Buhay na po sa industriya ang Miss Richelle. Ano ang mensahe mo sa mga taong katulad mong nagsisimula, sa mga taong hindi naniniwala na may pag-asa sa industriya? Paano mo ipaparamdam sa kanila na piliin ang pinaglalaban nating real estate industry? Bigat Actually, alam mo Vince, sobrang ang ganda nitong trabaho na to. Sobrang dahil dito, napaaral ko yung mga anak ko, nabigyan ko sila ng magandang buhay, and masasabi ko,
lahat binigay na sa akin dahil dito sa industriya na to. Nakita mo naman kung gaano tayo ano sa mga developer, yung sobrang hindi ko ma-explain kung gaano talaga ka-importante itong trabaho na to. Thank you so much, Miss Rochelle. Very well said. Isang tanong para sa iyo. We're down to the last 3 questions. Yeah. Sa One Real Talk with Master V, kilalang-kilala ka ng successful. Thank you. Lahat ng yaman sa mundo nasa iyo na. Pati nga ang yaman ng puso ay nasa iyo na. Yun nga lang, nasa dagat siya. Ang mga anak mo ay talaga namang ginintuan ang nagiging silbi niyan sa buhay mo. Isang bagay na ipagmamalaki mo sa lahat ng narating mo sa buhay, Miss Rochelle, ano ito at bakit? Maging simple ka lang, tsaka may puso kang malinis talaga. Kasi, ako kasi siguro kahit anong tayog ng buhay ang marating ko, basta yan ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, lagi kayong maging nasa lupa lang. Huwag kayong maging mapagmataas, maging mayabang, maging ganito, diba? Lagi kayong tsaka lagi nyo lang isipin yung kung paano yung tumulong sa ibang tao. Okay. Miss Rochelle, sabi mo nga kanina, di ba, napakatagal mo na sa industriya at talagang sure na sure ka sa maibubugan nito. Yeah. Kumbaga, talagang secured na secured sila. Ano ba dapat ang katangiang taglayin ng isang ahente? Sipag, tiyaga, tsaka importante talaga faith kay God. Kasi ang dami mo mapagdadaanan dito. Kasi Mr. B, alam mo naman, di ba, hindi naman agad-agad dito pera. 'Di ba? Sobrang tiis talaga ikaw, talagang tiyaga ka talaga, ganun. Talaga matibay talaga yung faith mo kay God kasi marami din tukso. By the way, ako po pala si Master V. Kasi tawag ko sa akin Mr. V. Pero hindi natin ikakat yun na. Kasi nakakatuwa yun eh. Okay, Miss Rochelle, last question sa'yo. I am Rochelle Basilio. I am a mother. I am a wife. I am a daughter. And I am a real estate salesperson. Ano ang talaga namang ipinangako mo sa sarili mo ngayong 2025? Wala, naiyak ako talaga. Ano to? Sobrang dream ko lang. Gusto ko ma-well secured ko yung mga magulang ko. Alam mo, wala naman akong Master B, wala naman akong inihingi pa sa life ko. Yun lang yung gusto ko, ma-well secured ko yung mga magulang ko, mga anak ko, and si Joseph. Kasi ayoko kasi meron siyang regret sa buhay. And yung mga taong mga in need sa akin. Kasi ang dami kasing mga tao na lumalapit sa akin. Alam mo, I just always remember yung sinabi nung isang friend ko, Shelly, you cannot save the whole world. Sabi ko sa kanya, yeah, I know. Pero may magagawa ako in a little way. So, yun yung lagi kong dinadasal kay God. Sana lagi niya lang lagyan yung sisidlan ko. Kasi sisidlan ko, which is para at least kahit papaano, meron ako laging may aabot sa mga taong in need. Hindi ko kasi pinangarap na maging mayaman. Gusto ko lang makatulong. Kasi we know naman pagka namatay tayo, lahat yan mawawala sa atin, Vince. 'Di ba? So, yun lang. Magkaroon ka lang ng salitang legacy. That's it. Legacy. Again, maraming salamat, Miss Rochelle Basilio.